Brother Bernard, Jeff Bear na po ngayon next week. So, unang babati, Merry Christmas. Ilang taon na akong bumabati sa inyo. Sabi mo nga, pag kung sino yung unang bumati, siya yung unang nakakatanggap ng regalo. Hanggang ngayon, for 29 years akong bumabati sa inyo, wala akong tatanggap ng regalo. Kaya Christmas na naman, pangarap ng mga tao ang lumigaya. Gusto nila lumigaya. Pangarap ba kayo lumigaya, mga kapatid? Yan po ang gusto kong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon. Pinamagatan ko po itong gusto kong lumigaya. Pero kaya na. Paano? Gusto nyo lumigaya, tumaling tayo sa salita ng Panginoon. Psalms chapter 1. Very familiar chapter ng Psalms. Karami sa atin, memoryado na ito. At gusto kong tingnan natin sa pangarap na gusto mong bigaya at ito tuturo sa atin paano, kailan. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Malala mo nga, sabi ni Pastor Rolly, kung gano'ng talaga ang Psalms 1, ito yung tulad ko ng isang tao may plakang number 1. Walang iba kundi ang ating presidente. At habang siya ay lalakbay, nakasanang lahat ng mga presidential guard sa diktado ang kanyang buong buhay, pati kanyang pamilya. Sapagkat kung may mangyari sa presidente ay saklaw ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas. At kung paano po umabay ang isang number 1 plate number sa kanyang pong pamamahala, ganoon din po ang magiging buhay ng mga kaya sa bayan. Kaya ito pong Psalms 1, ito yung pinakasusi para natin unawain ng buong Salmo 150 Psalms. Kaya napaganda pong bigyan natin pansin Psalms chapter 1 verse 1 to 3. I mean, basahin natin po chapter verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuuman sa upuan ng mga maluluya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa, nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, di sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit, mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Tayo ko'y manalangin. Tunay, Lord, na lahat po ng tao at hangat po ay lumigan. Subalit, dalawang kaligayahan po ang namamayani at namamayagpag sa mundong ito, ang kaligayahan ng sanlibutan at kaligayahan ng iyong kaharian. Bigyan niyo kami ng unawa, bigyan niyo kami ng wisdom upang may sagawa namin ang kaligayahan nananatili magpakailanman. Kaligayahan namin sa bayan. Salamat po in Jesus' name. Kung papansinin natin ang verse 1, nagsimula sa mapalad. Blessed. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Yung salita pong blessed, alam natin, literally ang ibig sabihin niyan is happy. Maligaya. Maligaya. At ang katangian po ng maligayang tao na ito ay inilahad ng Panginoon sa kanyang Sermon of the Mount, Matthew chapter 5 verse 3 hanggang 12. At naroon po ang katangian ng isang taong maligaya.
At ang pagiging maligaya ay hindi tulad ng sanlibutang kaligayahan. At ito pong Psalms 1 ay nagtuturo rin sa atin kung paano lumigaya at kung kailan, sapagkat yan po ang ating hangarin. So mga kapatid, ang pagiging maligaya ay hindi pakiramdam. Hindi ito inaasahan o passive. Kundi ang kaligayahan po ay active. Bunga po ng gawa ng biyaya. Sapagkat hindi ito hinihintay gaya ng iba ng mga tao. Hindi rin ito pinapantasya. Pag sabi ko sabihin pinapantasya, nakaupo sa bitana, nakapangulong baba, nag-isip, at natutuwag-tuwa siya sa kanyang panaginip, nagising na siya po ay nagtatagumpay sa kanyang pagpapantasya. Hindi po yan. Sapagkat, hindi po pagmumukmuk ang kaligayahan sinasabi rito ng chapter na ito. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa mga kapatid, ang totoong maligayang tao ay ang taong mabiyaya. Mabiyaya. Now, tanging biyaya lang din ang makakagawa ng sinabi sa verse 1 ng chapter 1. Tingnan niyo ang sabi, hindi ito magagawa ng sino mang tao na walang biyaya o hindi pinayayaan. Ang sabi po, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Tanging taong nasa biyaya, may biyaya, namumuhay sa biyaya, ang makakagawa lamang ng biyayang ito na makaiwas sa tatlong bagay. Mapapansin natin yung tatlong ito ay pababa. Ito po ay pababang pagbagsak ng tao, ngunit progreso pong kamalian. Ang isang tao patungo sa kasamaan, siya po ay lumalakad dahil may sinusundan, at pagkatapos tumatayo doon sa sinundan niyang lumakad, at pagkatapos tumayo, uupo na siya para makisang ayon. Kaya nga po, hindi ito magagawa ng isang taong wala pang biyaya. Ito ay gawain ng taong may biyaya. Walang makakagawang umiwas sa sanlibutang ugali maliban sa mga taong ipinanganak na muli. Kaya naniniwala ko, itong Psalms chapter 1, hindi lamang to address sa mga believers, but also those professing to be believers. Ito yung mga taong nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ito yung mga taong umaangkin na sila yung mananampalataya ng Diyos. Ngunit hindi nilang magawang umiwas sa gawang sanlibutan. So, chapter 1 ay nagtuturo sa atin kung paanong lumigaya ang isang Kristiyano. Maaari kang lumigaya, hindi po antayin. Maaari kang lumigaya ngayon din. Yan po. So dito sa ating binasa, magiging maligaya ka lamang, unang-una, kung iiwasan mo ang negatibong aspeto at gagawin mo ang positibong aspeto upang makamit mo ang resultang aspeto. Tatlong bagay po, tatlong aspect po ang ating titignan dito. Sapagkat verse 1, sinabi, maligaya na ang taong iyon. Una, na anong maligaya na siya? Maligaya ang taong umiiwas sa negatibong aspeto ng buhay. Meaning to say, maligaya ang taong umiiwas sa prinsipyo ng sanlibutan, sa paniniwala ng sanlibutan, sa katwiran ng sanlibutan, sa gawi, asal at buhay ng sanlibutan. So, maaaring ikaw ay isang mananampalataya, ngunit sumusunod ka sa prinsipyo ng sanlibutan, hindi ka mapalad, hindi ka maligaya. Ang maligaya lamang dito ay yung umiiwas sa negatibong aspeto ng buhay dito sa mundo.
So may tatlong negatibong binabanggit dito. Negatibong kilos na palala kung hindi maiiwasan. So unang-una, ang isang taong maligaya, ngayon din, ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Pero ang taong nasasabing siya'y maligaya, pero sumusunod sa prinsipyo at sumusunod sa lakad ng masama, hindi siya totoong maligaya. Ang kanyang kaligayahan ay kung ano yung promise ng sanlibutan. Kung ano yung binibigay ng sanlibutan, gaya ni Satan. Ang sabi niya kay Jesus Christ, if you are truly the Son of God, I will give you all these things, the kingdom, but you can do that by bowing yourself to me. Sundin mo, lumod ka sa akin, meant to say, pangarap ka ng lahat ng pangarap ko, ang bansa, ang iyong pangarap, siya magbibigay ng kaligayahan ng iyong pamilya, then worship that country. Yun yung payo ng sanlibutan. Yun yung paniniwala. Pero isang taong maligaya na, hindi siya lumalakad doon. Hindi siya lumalakad kung anong payo. Yung lakad po kasi dito, ito yung nagpapaliwanag sa atin na payo at layunin ng sanlibutan. Ang isang taong mapalad, ang isang taong maligaya, ang isang taong mananampalataya, hindi siya nakikinig sa payo at hindi siya naniniwala sa purposes ng worldly, ng masama. Payo nila ay lumilihis sa katotohanan. Payo nila ay lumilihis sa daan ng Diyos. Ang sabi nila, kung hindi ka muna bumitiw dyan sa iyong pananampalataya, ay hindi ka asenso. Hindi ka asenso. Wala kayong kaligayahan sa mundong ito. Huwag ka masyadong panatiko dyan sa iyong paniniwala. Pwede mo lang dalhin paniniwala mo kahit ikaw ay drug lord pwede ka namang magsabing, praise the Lord. Yan po ang lakad ng masama. Sabihin pa nila, patayan ka. Hindi ka alipin. Kaya ayaw kong mag-born again Kasi pag born again ka na, kumbaga sa kalabaw, bubutasan yung ilong mo para lagyan ng tali. Alam mo yung kalabaw, napakalaki ng kalabaw, no? May sungay pa. Ibig sabihin, talagang matapang yan. Pero once kinabitan mo ito hanggang dito sa ilong, butas, kahit konting galaw mo lang, sunod talaga yung kalabaw na yun. Yun ang paniniwala ng sanlibutan na kung kayo maging panatiko sa inyong pananampalataya, wala kayong kalayaan. Wala kayong kalayaan. Saka na lang bumawi pagka nakuha mo na yung gusto mo. Di, kapatid ka ulit, maging Kristiyano ka ulit. Ang taong maligaya, hindi lumalakad sa lakad ng masama. Ikalawa dyan, ang taong maligaya hindi tumatayo sa daan ng makasalanan. Na yung daan po rito ay lumalarawan po sa uri ng buhay. At pag sinabi namang tumatayo, ibig sabihin, nakikisang ayon, tumitigil. So, ganito yung pagbagsak ng isang mananampalataya. Unang-una, lumalakad siya, sumusunod siya sa payo at layunin ng sanlibutan. Pagkatapos, titigil siya, mag-iisip. Talagang pag-isipan niyang maigi. At siya ay makikiayon. Kumbinsido siya. Nangangarap na. May isang example dyan kung paano bumagsak ang tao, si Eva. Si Eva po, hindi siya nagkasala na willfully, sa kanyang sarili lang, kundi siya po'y sumunod sa lakad ng diablo. Sumusunod siya sa lakad ng diablo, nagkikipag-converse siya kay Satan until na-realize niya, tumigil na siya, tumayo na siya, nanindigan na siya. Ano sabi niya? Genesis 3, verse 6. Ang sabi rito, so when the woman saw
that the tree was good for food. Oh, masarap ito. Pag nakuha ko ito, masarap ang buhay namin. Okay? And that it was delight to the eyes. And that the tree was to be desired to make one wise. She took of its fruit and ate. Ano pong simula? Nakipag-converse siya muna, lumakad siyang sumusunod kay Satan, kay isang crafty animal na ito. Sinusubok siya ni Satan na ganito, hindi ka mamamatay, ito, ganyan, may tinatagong doon sa'yo. Then she stopped, meditate, thinking, pumasok na yung tatlong susi ng kasalanan. Lust of the eyes, lust of the flesh, then pride of life. Gusto niyang maging sikat. Gusto niyang maging panto. Kailangan kong makamit siya. Nakumbinsi siya ni Satan. Ang sabi sa verse 4, ang sabi sa verse 4 and 5, but the serpent said to the woman, you will not surely die. Hindi ka mamamatay. Pag kinahain mo yan, hindi ka mamamatay. Ganyan talagang Satan eh. Ganyan ang world. Bibigyan ka ng view. Huwag ka muna magkipanatin ko dyan. Kalahin mo naman eh, trabaho ito. Maganda kita rito. Ito maganda ito. Buhay pang very promising sa future mo at sa iyong family. Hindi ka mamamatay. Sabi niya, verse 5, sabi ni Satan, ginamit pa yung kanyang katalinuhang balik. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Alam mo, pag sinunod mo yan, ang totoo yan, may tinatago ang Diyos sa iyo eh. Ayaw ng Diyos na lumigaya ka sang-ayon sa desire mo. Pero pagka yan ay sinunod mo, mauupin ang mata mo. Makikita mo, may tinatago ang Diyos sa iyo. So, kumbinsido rin siya, kaya sa tumigil. Tumayo. Kaya isang taong magalak o maligaya, hindi siya lumalakad, hindi tumatayo man. Sapagkat pag yan ginawa niya, pabagsak siya. Pero ang taong makasanlimutan ng isip, talagang lalakad siya at tatayo siya. Then, pag tumayo siya, uupo na. Uupuan niya na yan eh. Seryoso na eh. Ipaglalaban niya yan. At hindi lang paglalaban niya, kukumpihin sa yung marami. Kita nyo na kumpinsin niya agad si Adan eh. Di ba? Kinumpinsin niya si Adan. Si Adan hindi na nangailangan ng explanation. Alam niya masama yung ginawa. Alam niya, pero kung maganda, kikita siya na dyan eh. Ang maligayang tao hindi uupo sa upuan ng manunuya. So, gusto kong tignan yung Romans 14 verse 10. Itong Romans 14 verse 10, alam natin ito'y unang naging resulta nung magkasala si Adan at si Eva. Nagsisihan sila eh. No? Inatulan ni Adan si Eva. Inatulan din ni Eva ang Diablo. At ito mangyayari kapag tayo nahulog na sa pakananan sa ligutan. When we walk, when we stand, and when we sit. At sabi sa 14, at ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo yung kapatid? Sapagkat tayo lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Lahat tayo ay ginagawa. So si Eve, ano po nangyari? Nung makita niya na maganda sa paningin, may pakaharap siya, pumitas. Wala siyang dapat sisihin doon. Kaya hindi niya sinisi si Adan eh. Si Adan, sinisi niya si Eva.
Ang sinisi ni Eva ay ang ahas. Para bang sinabi, ibang si Lord, ginawa mo yung ahas. Now, James chapter 1, verse 4 to 15, malinaw na pinaliwanag sa atin dito ni James na kapag tayo po'y nahulog at naupo na sa upuan ng mga manunuyan, ang sabi rito, verse 14 to 15, ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa. Wala kang dapat sabihin, binigyan ako ng bukas na pinto ng Diyos, kaya ako nakarating dito, kaya ka naabot yung ganito. No? Hindi mo dapat susuyin ng Diyos kapag siya ay nahila at naakit dito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. So, nandun na yung kabiguan, miserable ng buhay. Pero ang isang taong maligaya, bago niya sundan, bago niya tigilan at upuan ng isang bagay, nauna ang kanyang isipan. Alam niya ang salita ng Diyos. Kadalasan po kasi sa atin, paniniwala natin, ang pagsisisi ay nasa uli. Di ba? Ang ibig sabihin po dyan, kapag ikaw ay nagkasala, nagkamali ka, nakagawa ka, talagang pagsisihan mo. Pero hindi na ang ulugan, ay gagawa ko sana para magsisi. No. Sabagat, pwede kang hindi magsisi dahil pwede mong iwasan ang kasalanan. Ang totoo talaga, ang pag-iwas sa pagsisisi ay dapat nasa unahan. Magagawa yun dahil mayroon tayong guide, salita ng Diyos. Kaya ang pagsisisi hindi dapat nasa uli. Ang pagsisisi ay dapat nasa unahan. Ngayon kasi sinabi nagsisisi bandang uli sapagkat wala ka nang magawa, nandun ka na, bumagsak ka na, all you have to do is repent. For God is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kaya maligaya ang taong hindi lumalakad, hindi tumatayo, at hindi umuupo sa upuan ng makasalanan, masama at manunuyan. Example dito si Lot. Kilala natin si Lot, Genesis chapter 13. Nung sila'y magkahiwalay ni Abraham, ang sabi ni Abraham sa kanya, okay Lot, hindi tayo pwede magsama. So, may problema, may conflict tayo. Tsaka malalaki na yung kayaman natin, pinagpala na tayo ng Diyos. Sige, maghiwalay tayo. Pumili ka kung saan gusto. Pero ang tinigyan din yung pag-asa ng kanyang kinabukasan sa material na bagay at sa katanyagan. Yun ang tinignan niya. Genesis chapter 13, verse 10. And Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar. Now, this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Yun ang kanyang nakita. Eto, malaki magandang kinabukasan ng aking pamilya rito. So sinunod niya, lumakad siya, inupuan niya, tinayuan niya, at tinindigan niya. Pero kung tingnan natin, anong kalagay ni Lot sa gitna ng Sodom and Gomorrah? He is a righteous man. Alam natin. Ganon din naman ang babala sa atin dito sa chapter 1. Maybe you are a righteous man, pero kung lumalakad ka sa lakad ng masama at tumatayo ka sa pwesto ng mga makasalanan, then you sit in the seat of the scornful, mga kapatid, you're like Lot. Tignan mo si Lot sa 2 Peter chapter 2, verse 7 to 8. Ito ang testimony ng buhay ni Lot sa sulat ni Peter. Ang sabi dyan, nung iniligtas ito ng God, si Lot, and if he rescued righteous Lot, who is greatly distressed by the sensual conduct of the wicked,
was that righteous man lived among them after day. He was tormenting his righteous soul over the lawless deeds that he saw and heard. Pero mo, talaga na bang kinukumbati itong si Lot sa gitna ng Sodoma kung gaano kasama ang kanilang pananalita, kung gaano kabastos ang kanilang mga ugali, ang kanilang mga aral, ang moral nila ay mababa. Hirap na hirap si Lot. Pero yun ang pinili niya eh. Naglagay siya ng tent doon sa gate ng Sodom and Gomorrah. Ibig sabihin lang naglagay ng tent, nagpirmi siya noon. Sapagat ang tingin niya, itong pag-asa ng pamilya ko. So, what happened then sa kanyang pamilya? Alam niyo kwento? Mga anak niya, mga wicked. Pati siya pinagsamantalahan nung malasing siya. Kaya mga anak ni Lot, naging kaaway ng Israel. At ang asawa niya, naging asin. Bakit? Kasalanan nito. Naging materialistic ang kanyang asawa dahil binigay lahat ng luho. Ano ito nangyayari? Nilibak ng Sodom and Gomorrah ang Diyos ni Lot. At tormented talaga siya doon. Pero hindi siya makatakas unless ang Lord ang mag-save sa kanya. Alam niyo naman, galit ang Diyos. Napuput ang Diyos sa mga manunuya. Kilala nila ang Diyos, pero hindi na pinasalamatan ng Diyos bilang kanilang Diyos na tagapagligtas. Pagko sila bumapaling sa Diyos-Diyosan ang sanlibutan. Proverbs 3:34 ang sabi, toward the scorners, He is scornful, but to the humble, He gives favor. Na, tingnan nyo lang, tayo ba'y nanunuya sa Diyos? How do we represent God? Kung sa katotohanan tayo ay image bearer of God, paano natin kinakatawan ng Diyos? Kung paanong paraan natin ipinamumuhay ang ating buhay sa mga bagay na kung saan lumalakad tayo, umupo tayo sa kanilang lugar, yan po ay panunuya sa Diyos. Makamit mo man ang kaligayahan sa libutan, pero hindi mo makamit ang kaligayahan ng Diyos. Na sinasabi sa talata ko, blessed are the man who walk not, who stand not, and who sit not in the seat of scorn. So ito yung tao, ito yung maligaya. Gusto mo lumigaya? Then do it. Nagpapantasya tayo, umaasa tayo na parang si Juan tamad na naghihintay na ang bayabas ay malaglag sa bibig niya. Hindi ito passive eh. Ito'y active. Nasa grace tayo, then do it. Gusto mo lumigaya? Kailangan yung kaligayahan ng Diyos. Hindi kaligayahan sa libutan. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng mga bagay, pero hindi yan ang totoong kaligayahan. Napakabigat po, mga kapatid, na maraming mananampalataya na itinatayo, sinisemento ang kanilang paa sa sanlibutan ito para makitunan ang kanilang kaligayahan. Then, kapag yan ay nagagawa ng isang maligayang tao, ang umiwas sa tatlong negatibo, alam nyo, napakadali na niyang gawin ang positibong aspeto. Ano yung positibo? Verse 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Yung joy niya nasa kagalakan. Maligaya siyang tao, kaya ang kagalakan niya ay nasa kasulatan ng Panginoon. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Now, saan mo makikita ang isang taong abala sa mundong ito na nakapagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw? Hindi siya nakapagbubulay-bulay. Huwag yung sabihin nagagawa mo yan kung makasalibutan ng isipan. Isa na binubulay-bulay. Pero ang isang taong maligaya ay nagmamahal sa positibong aspeto. At dahil nagmamahal siya sa positive aspect,
ng buhay Kristiyano, kagalakan niya ang salita ng Diyos. Kagalakan niya ang salita ng Diyos. Psalms 19 verse 10, ganito ang sabi ng psalmist. More to be desired are they than gold, salita ng Diyos. Higit pang inaasam kaysa sa ginto, ang sabi niya. Sweeter also than honey, and dripping of the honeycomb. Wow! Napakatamis daw kaysa sa puno'y pukyutan. Ang kagalakan ng isang taong naroon sa salita ng Panginoon. Binabasa niya ito tulad ng sulat ng nagmamahal. Alam niyo, nung sa Saudi ako, pag sumulat yung asawa ko, miss na talagang araw-gabi, binabasa-basa ko. Pag ilang buwan siyang hindi susulat sa akin, ganoon din buwan binabasa ko yun, night and day. Dahil minamahal ko yun. Ganoon din natin magawa yun sa minamahal natin Diyos. Kasi iba yung minamahal natin sa ating puso. We are just using the name of the Lord para makuha natin ang interest natin sa ating sarili. Hindi tayo liligaya ka ganyan. Sabagat hindi ito aking gawa-gawa. Ito ay in-expand ko lang po na sinasabi ng Diyos sa Psalms 1. Ito yung number 1 plate number ng isang maligayang tao. Hindi lamang niya ito binubulay-bulay, inuunawa pa niya itong maigi bawat kataga. Inuunawa. Meaning to say, pag siya'y nagbasa ng salita ng Panginoon, nagbibigay siya ng panahon para unawain. Hindi niya binabasa para sabihin nagbabasa. Alam niyo, pag inuunawa natin salita ng Diyos, kahit sa isang word, tapos bigyan mo ng punto yung bawat syllable, yung bawat pagkakahati ng salita, mag-iiba ang meaning. Makikita mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Marinig mo sa iyong puso ang damdamin ng Diyos sa salita. Ganun yan eh. Diba? Tingnan nyo lang, halimbawa, madalas kong sabihin, meron daw isang tao na hihingi ng tulong sa nanay niya, dahil siya ay nagugutom sa kalagayan niya sa abroad, hindi siya sinusuduan sa Saudi. Sabi niya, Nay, dalan mo ko ng pera, gutom na ako. Maawa naman kayo, Nay. Eh, pinabasa na rin, hindi marunong magbasa yung nanay ng ano eh. Hindi marunong walang pinag-aralan. Pinabasa niya rin sa kanyang anak. May dalawang anak na, isang bakla at isang maton. Pinabasa niya sa kanyang anak ng maton, eh, taas din ang pinag-aralan. Basahan mo ito ba? Sulat ang kapatid ko. Hando sa Saudi, hirap-hirap na. Sige po, Nay. Nay! Gutom na ako rito. Patalo na akong pera. Maawa naman kayo. Sabi na rin, wag mo lang yung anak ko. Siya pa yung nangihingi, siya pa yung galing. Sabi ng bakla, Nay, ako na pumasa. Nay, ako pa'y gutom na rito. Pagalan niyo ko ng pera, please. Maawa na kung kayo. Yan lang na. Alam niyo, pagka binigyan natin ng punto por punto ang salita ng Diyos at hindi diretsong pagbabasa, maunawaan natin kung sinasabi ng Diyos. Yan po yung pagbuburay. Nangyari na rin sa akin niya. Sabi niya, Pastor, pasensya na kayo. Dahil dito, kanya, sabi ko, okay na hindi yung 6, tapos din. Tapos yung babae yun, nagpunta sa church, sabi ko, alam niyo, pag-previous Pastor mo, bakit? Sa text kasi yun eh. Bakit? Masama ang puso niya. Bakit? Sabi ko, kumusta na kayo, Pastor? Sana pasensya na kayo sa nangyari. Sabi ko, man, kalimutan mo na yun, tapos din eh. Yun na mga kasabi sa text.
Kaninong punto yun? Puso niya. Kung masama ang puso niya, alam niyo magkakaroon ng tuloy yung binabasa mo. Kaya kung mag-uusap kayo, huwag sa text. Lalo kung kulang. No? Now, gusto ko po rin ito na ang kagalakan ng isang taong maligaya ay nasa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay mangungusap kanya kung ito'y kanyang binubulay-bulay. Nagagalak siya na magbulay ng salita ng Panginoon. Ito sabi sa verse 2 again. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Binubulay niya ito, inuunawa itong maigi araw at gabi. Kaya sabi ko nga sa mga men, pag nagbasa rito sa pulpit, unawain yung binabasa niyo, sapagkat kung hindi niyo mabasa na maayos yan, wala ang pagrespeto natin sa salita ng Diyos. Kung binabasa niyo iba, ibang pagkakabasa mo, binababa natin ang salita ng Diyos. Kaya dapat lang saktong basa, may punto, may hinga, kaya nga may comma, may semicolon, may question mark, may apostrophe, may exclamation, para maunawaan natin. Sinasala ng isang taong maligaya ang kanyang binabasa. Sa kanyang isipan, sinasala niya, ano ba ang ibig sabihin ito? Sinasala nito hanggang sa maabot niya ang pinakasariwa at espiritual na gatas ng salita ng Diyos. Ano kasi ang tiyan po ng tupa, ayon sa nabasa ko, ang tupa raw mayroong dalawang compartment ng kanyang stomach. At ang tupa, pagka kumakain niya ng sariwang damo o ano pa man, ano mang kinain niya, pupunta yan sa primerong compartment ng sikuran. Pagkatapos, kapag siya'y tapos na nanginain sa damuhan, doon sa ilalim ng puno, nguya na siya. Ibabalik niya yung naipon sa first compartment, dadali niya sa bibig niya, nguyain niya, hanggang sa ito'y magkatas at ipapasok niya sa second compartment. At kapag pumasok na sa second compartment, yung katas ng kanyang inuya, yun ang ilalabas niya sa gatas. Kaya naiinom ng mga tao ang gatas niya. Ganon din po ang pagkukulay. Huwag natin basta unumain ang salita ng Diyos, raw, o hilaw, o buwak. Mari mayroon kang papakalugan, no? Hayaan mo magsalita ang Diyos sa'yo, bulay-bulay mo, hanggang sa makuha mo ang malinis na spiritual na gatas ng salita at doon tayo lang. Then ikatlo, mga kapatid, tapos na isang maligayang tao ay umiiwas sa negatibong aspeto, siya naman ay gumagawa sa positibong aspeto, kaya siya'y umaani ng resultang aspeto. Verse 3, sabi dyan, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Sa resultang ito, umiwas sa pasya ng sanlibutan, ang kagalakan niya ay sa salita ng Diyos at nagbubulay-bulay. Ang resultang aspeto, tulad siya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Pag sinabi pong tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, hindi siya ligaw na puno. Hindi siya nagkataong na itanim doon na puno. Hindi tulad ang puno rito, hindi tulad yung makikita natin sa kagubatan na ang mga binhi niyan o mga buto niyan ay binuhat ng mga ibon at nahuhulog doon dahil sa kanilang panguha ng pagkain sa iba't ibang puno sa ibang lugar. Hindi yun. Itong punong ito ay sadyang itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang sa Isaiah chapter 60 may paliwanag dito sa mga taong itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Isaiah 60, 21 to 22. Your people shall be righteous. Your people shall all be righteous,
They shall possess the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I might be glorified. The least one shall become a clan, and the smallest one of mighty nation. I am the Lord. In its time, I will hasten. Sabi sa 21, magiging matuwid na lahat ng ang iyong bayan, kanilang aangkinin ang lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang luwa ng aking mga kamay upang ako'y luwal at iyon. Now, kung meron po dyan nakatanim, ibig sabihin, siya po ay itinanim, sadyang itinanim. At kung siya po ay itinanim, ibig sabihin, kung puno siya, may ugat. May puno bang walang ugat? Mayroon. Yung mga pinuputo ng sanga at itinatanim dyan may bunga, may bulaklak. Yes, maganda tignan sa una. Pero alam natin, hindi ito mananatili. Ito yung mamamatay, ito yung malalagta. Marami rin Kristiyanong ganyan. Kristiyano sa panlabas, mananampalataya sa labas, asinsado sa labas, pero walang ugat. Walang ugat ng salita ng Diyos. At dahil walang ugat, darating panahon, matutuyo, malalaglag ang bulaklak, malalaglag ang bunga, malalaglag ang dahon. Ngunit ang puno na itinanim sa tabi ng ambos ng tubig, ito po ang totoong nagbubunga dahil siya ay nakaugat sa salita ng Panginoon. Nagbubunga siya sa lahat ng kapanahunan. Makikitaan siya ng magagandang ugali at mga mabuting gawa. Nasasanay siya sa pamumuhay ng katuwiran sapagkat ang buhay niya ay patay sa turo mismo ng salita ng Panginoon. At yun ang picture, yun ang larawan, yun ang katotohanan ng taong maligaya. Sapagkat anin mo ang buong sanlibutan, maangkin mo man, pero ligaw ang iyong kaluluwa, wala kang kaligayahan. Ang sabi ng Panginoon, hangal ngayong gabi, kukunin ko ng buhay mo. Nasaan ngayon ang kaligayahan? So, yung siyang taong umiiwas sa mga negatibo ng sanlibutan at isinasagawa niya ang positibong kalooban ng Diyos ang kanyang salita, magre-resulta siyang tulad ng puno. At ang puno ay may buhay, ang puno may ugat, ang puno ay nagdadahon, ang puno ay nagsasanga, ang puno ay namumulaklak, ang puno ay nagbubunga. At dahil dyan, ang sabi sa verse 3, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Alam nyo, ang ipa, wala pong ugat yan. Walang ugat ang ipa. Hindi maaring magsanga ang ipa. Hindi maaring magbunga ang ipa. Maaring maganda siya tignan, pero ipa siya. Hindi siya kailanman magbubunga sapagkat walang buhay sa kanya. Malagay man yan doon sa tabi ng ilog, ngunit wala siyang ugat. Mabubulok lamang siya, mga kapatid. Napakarami pong mga nagsasabing Christian, and yet, sa realidad, sila po yung mga ipa. Ipa lamang sila. Sabi niyo sa verse 4, ang masama ay hindi gayon. Hindi tulad ng puno na nagkakaugat, nagkakasanga, nagkakadahon, nagkapulaklak, nagkakaroon ng bunga. Hindi gayon ang masama. Kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Wala talagang permanente siya. Wala siyang solid na kalagayan sa buhay. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng mga matuwid. Hindi siya pwedeng manatili sa kapulungan ng matuwid.
lalabas at lalabas na siya ay isang ipa. Sapagkat, sabi sa verse 6, kilala ng Panginoon ang lakad ng kanyang mga tao. Kilala niya. Ngunit, ang masama, mapapahamak lang. Mapapahamak. Kahit sa panahon ng tag-init, ang sabi nga rito, ang puno ay magbubunga, magdadahon. Kahit anong problema, hindi mawawala yung kanyang kagalakan, hindi mawawala ang kanyang kaligayahan. Dahil nakaugat siya sa salita ng Diyos. So ano pong aral na makukuha natin dito, mga kapatid? Kaya unang-una siguro, nais kong ikayatin bawat isa. Nais mo lumigaya? Hangarin mo yung kaligayahan ng Diyos na inaalok niya sa bawat isa. Maliban doon, mga kapatid, anumang kaligayahan na maaaring ma-attain mo sa mundong ito, that will not last long. Temporary lang yan. Si Moses, Hebrews chapter 11, verse 26, mas minabuti pa niyang siya magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa manatili siya sa temporaryong kaligayahan ng kasalanan. Yun ang sinabi ni Moises. Huwag niyong ipako ang inyong isipan sa sanlibutan ito. Managana tayo sa sanlibutan ito, yes. Eat and drink, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 4, for it is God's grace that you can eat and drink. Sapagkat kung wala na, mga kapatid, aalin mo lahat ng kayamanan yan dahil sa iyong pagpupursigin, pagkukumahog ay babagsak lamang sa wala. Paano ka pag-enjoy niya? Blessing the Lord na tayo makapag-enjoy sa ating mga pinaghihirapan. Huwag natin i-hoard yan para sabihin sa mga laki ng tipo mo sa bangko, laki ng pera mo ganito, laki ng pera mo ganito. O di kaya, wala akong pera. Diba, kami sa mga masito, walang pera. Pero kung gumastos, kita mo naman, walang pera. Kung bumili ng mga gamit, walang pera. Kung mag-around the world, walang pera. Alam niyo, yun ang uutos ng sanlibutan eh. Dapat sa Kristiyano, pirmahan din natin yung FOI. Tulong Duterte. Ilantad lahat, anong buhay. Open book ang ating salita. Hindi naman natin gawin yun. No? Malaya tayo, namumay tayo sa biyaya ng Panginoon. Sa gobyerno, kailangan rin yun kasi moral yun eh. Moral standard yun. Kailangan lang, walang may takot talaga ang mga nanilbihan sa mundo. So, nais mo lumigaya ng kaligayang inaalok ng Diyos, tigilan mo na. Ang lumakad ayon sa payo at layunin ng sanlibutan. Tigilan mo na ang pagtayo para mag-isip, mag-desisyon, eto na. At tigilan mo na ang maupo. Sapagkat yung pong gawang yan, pababao ng buhay spiritual. At hindi naman din tama na umiwas ka lang sa negatibo tulad ang ginagawa. Kailangan pag umiwas ka sa negatibo, pumunta ka sa positive. Pumunta ka sa positive, ito yun namang isadyain mo ang bulahin ang salita ng Diyos. Ito ang pag-asa natin. Ito ang direksyon natin. Ito makapagbibigay yun sa atin. Ito magtuturo sa atin paano tayo maging maligaya. Ito magtuturo sa atin paano tayo maging banal. Ito ang magtuturo sa atin paano tayo magtutuwid. Kung ikaw hindi pa Kristiyano, ito ang magtuturo sa atin paano ka maging Kristiyano, paano ka maligtas, paano ka magsisi. Lahat nandito sa salita ng Diyos. Ito ang ating pong pinakapag-asa sa buhay. Salita ng Diyos. Kasabigan mo ito. Pagdilayan mo ito. Bulay-bulayan mo ito. Okay mga harap. Gusto ko sana lumigaya, pero kailan. Ngayon din gawin.
ang kaligayahan ay active. Ginagawa yan. Ito yung sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo mga lahat. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Sapagkat ang salita ninyo ay nagtuturo sa aming gabay upang kami mahulog sa tungkol ng sanlibutan. Bagamat Panginoon kami po ay nasa sanlibutan, paano ulit kung paano si Kristo ay pinapanalangin ng kanyang mga alagad na iligtas sa sanlibutan, hindi niya pinapanalangin ang sanlibutan, kundi pinapanalangin niya kanyang mga tao na maging wise, matalino, bukas ang pusong paningin para lumakad po sa makiputan, pumasok sa makiputan pintuan, lumakad sa makiputan daan at hindi sa mga. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa maging matalino kami lahat upang bigayan kami ayon sa iyo po. Maraming.